would you do kung ikaw ang nasa katayuan ni Jose Vargas, isang Pilipinong TNT sa Amerika? Ganun din ba ang gagawin mo? Pag-uusapan natin yung kasamang immigration lawyer na si Attorney Alexander Llanes Acain Jr. Magandang umaga po, Attorney Acain. Magandang umaga, Kara. Okay, Attorney Acain, kasama ko rin po dito ang aking kapartner na si Chino Gaston. May iba pong gumagamit, linawin lang po natin, sir, may gumagamit ng term na... Oo. Sir, may gumagamit ng term na illegal immigrant. Pero sa article ni Jose Vargas, undocumented immigrant ang tawag niya dun sa mga tulad niyang TNT. May kaibahan po ba itong dalawang terms na ito? By definition kasi ng illegal immigrants are those non-US citizens who have entered the United States legally or without government permission. Or those people who have entered the United States legally but who have already overstayed, yung mga overstaying aliens ito. Yung overstaying, yun po yung... Yun po yung those who have entered the United States legally. Like yun tourists. po yung illegal immigrant or undocumented. Yun yung Documented sila dahil pumasok lumagpas sila na sila. Yes, pero they have overstayed in the US. Kaya ang ginawa nila, nag-TNT na lang sila. Attorney, base sa report kasi daan-daan libo ng Pinoy ang nagti-TNT sa Amerika. Bakit kaya ganun karami sa ating mga kababayan ang nangangahas mag-TNT? Mahirap ba i-legalize ang pananatili sa Amerika? Matagal ba? Magastos? Ano ba ang mga considerations dito? So ngayon kasi wala talagang, the options are very limited, no? Pag ikaw ay nagiging illegal immigrant sa United States, usually ang ginagawa nila is they will marry a US citizen, ano? Para maging legal yung status nila doon. But for now, dahil hindi pa pumapasa yung DREAM Act, wala talagang option ng isang illegal immigrant na maging legalize yung status niya sa United States. Okay. Attorney Acain, kanina nag-uusap kami dito ni Chino. Paano po yung ginagawa nitong mga TNT na to? Paano sila nakakapagtago? Paano sila nabubuhay, nagtatrabaho? Nakikita ko, yung mga experience ng mga illegal immigrants sa US ngayon, usually go below the radar, ano? Ayaw nilang ma-involve sa kahit anong kaso, or like in the case of yung mga may skills, they don't want to be exposed na may skills sila because people will try to investigate about their background. Okay, ito pong DREAM Act na sinabi ninyo po kanina, yung Development, Relief, and Education for Alien Minors Act of 2007. Yes. Ano po ba yung sinasaad, yung basic na isinasaad dito sa batas na to? Itong DREAM Act na ito, palagi na itong naipasa, no? Na subukang ipasa, pero palagi mayroong opposition eh. Oo, bakit daw po tinututulan? Lately lang, si Harry Reid, no? Isang senador ng United States in May 2011, lately, has reintroduced this DREAM Act, no? Basically, ang buod nitong DREAM Act ay binibigyan ng katuparan yung mga illegal immigrants in the United States na maging legal yung status nila. Medyo maraming opposition dito dahil marami rin kasing mga illegal immigrants na they want to, parang sumisingit sila, sinisingitan nila yung mga legal immigrants na who waited very long time to get their status. Tapos itong mga illegal immigrants na ito, parang na-shortcut yung kanilang procedure. If DREAM Act would be passed into law. At saka siguro iniisip din security, ano? Yung security kasi, ng ano? Sa DREAM Act kasi, maraming mga security procedures like they will have to undergo, halimbawa kung magiging batas ito, they will have to undergo security check para mag-qualify sila sa batas na iyan. Okay. Attorney, madami ka ng karanasan dito sa mga illegal immigrants po, no? Ngayong nag-out na itong si Jose Vargas, ano po ang mangyayari sa kanya? Posible po ba siyang ma-deport, pabalik ng bansa? Ano bang kasi future umamin niya? Umamin siya. Medyo malaki talaga ang implication sa kanyang katayuan sa United States dito. Dahil posible na magiging ma-deport siya. Malaki ang possibility na ma-deport siya. Kaya parang sinusuportaan niya yung DREAM Act na parang pwede niyang sabihin na there is a potential possibility that this act will be passed into law. So for the moment, pwede niyang hintayin na magiging batas yan para siya ay mag-qualify doon. Okay, as a final question, sir,
Ano po ang maipapayo ninyo sa mga Pilipino? Alam nyo naman merong Great American Dream, di ba? Ano ang Correct. maipapayo ninyo sa mga Pilipinong nais tumira sa Amerika para hindi sila malagay sa alanganin pagdating nila dyan sa bansang yan? Well, simple lang. They have to follow the procedures of immigration in the United States para hindi sila magkaroon ng problema pagdating nila doon. Okay, maraming salamat po, Attorney Alexander Llanes Acain Jr.